Pilipinas, tama na muna ang sisihan at bangayan sa korupsyon dahil may mas malaki tayong problema. Mga kababayan, ipanalangin natin ang Pilipinas pagkatapos ni Bagyong Tino. May nagbabadyang mas nakakamatay na bagyo, napakalakas na bagyo at isa sa pinakamalakas ngayong taon. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. We cannot emphasize enough, now is the time to prepare. Ang Super Typhoon Uwan ay lubhang mapanganib. Kitang halos sinlaki ng Bagyong Uwan ang buong Pilipinas. Tila tatapakan nito ang malaking bahagi ng Luzon. Posible pang maging Super Typhoon ang Uwan. Pilipinas, tama na muna ang sisihan. Ang bagyong mas mabigat sa ating lahat. Ayon nga sa Pag-asa, lubhang mapanganib ang Bagyong Uwan. Napakalawak kasi ng radius ito na posibleng matakpa ang halos buong Luzon. Ito ang mapa ng Pilipinas, katabi ang bagyong tatawaging Uwan. Kitang halos sinlaki ng Bagyong Uwan ang buong Pilipinas. Tatawid ang bagyo at pagdating ng Linggo hanggang Lunes, tila tatapakan ito ang malaking bahagi ng Luzon. Posible pang maging Super Typhoon ang Uwan. Apektado pa rin itong part ng Visayas at itong Southern Luzon area. So, kaya nga lagi natin pinapaalala, huwag po tayo mag-concentrate na ang maapektuhan lang ay yung nasa sentro, yung mismong track ng bagyo. We cannot emphasize enough, now is the time to prepare. Ang Super Typhoon Uwan ay lubhang mapanganib. Kasi habang nagbabangayan tayo, may paparating na mas mabigat kaysa sa anumang issue ng korupsyon. Pero bago mo isara tong video na ito, pakinggan mo muna to. Kasi baka ito na yung mensaheng matagal mo nang hinihintay para magising muli ang puso mong Pilipino. Pagkatapos ni Bagyong Tino, akala ng marami tapos na. Pero ngayon, may nagbabadyang mas malakas, mas mabigat at isa sa pinaka nakakamatay ng bagyo ngayong taon, Bagyong Uwan, Fungwong. Posible raw na abutin ang lakas ng bagyo ng hanggang signal number 5. Ang Bagyong Uwan maaari raw maikumpara sa Super Typhoon Pepito na nanalasa noong nakaraang taon. Sabi ng Joint Typhoon Warning Center, aabot ito sa 212 km per hour. May 259 km per hour na bugso, halos kasing lakas ng lawin noong 2016. Pero kung sa hangin lang ang labanan, kaya nating paghandaan yan. Therefore, ang tanong, handa pa ba ang puso nating lumaban bilang isang bansa? Sa Aurora, sa Isabela, sa Cagayan, maaga pa lang nagpatawag na ang Gobernador Agripa ng Pre-Disaster Risk Assessment. May mga nakadeploy na tauhan, nakaantabay ang mga truck, mga warehouse ng relief goods, mga rescue team na nag-aantay ng utos. Pero habang sila naghahanda, ang iba nag-aaway pa rin kung sino ang may kasalanan, sino ang korap, sino ang pabaya, sino ang mananagot. Therefore, habang lumalakas ang hangin, humihina ang pagkakaisa. Sa Cebu pa lang, 124 na ang patay, Liloan, Compostela, Cebu City. Bawat pangalan ng bayan may kasamang luha. Pero habang umiiyak ang Visayas, trending pa rin sa social media ang mga away ng mga politiko. Pero sino ba ang nagbabayad ng presyo sa dulo? Hindi sila, kundi tayo, na mga ordinaryong Pilipino. Kaya naman kailangan natin ng maraming dasal at awa mula sa ating Panginoong Diyos. Alam mo kung ano ang nakakilabot? Sa lahat ng bagyong dumaan, hindi pa rin nagbabago ang ugat ng problema. Hindi ulan, hindi hangin, kundi ang kawalan ng malasakit. Therefore, bago natin tanungin kung handa ba ang gobyerno, tanungin muna natin kung handa ba tayo magkaisa. Kaya mga kababayan, ipanalangin natin ang Pilipinas, hindi lang para makaligtas sa bagyo, kundi para magising mula sa pagkakawatak-watak. Kasi minsan, hindi ulan ang bumabaha, kundi galit, inggit at kawalang tiwala. Pero kung sabay-sabay tayong mananalangin, mararamdaman ng langit na nagkakaisa tayong muli. Kaya ulitin ko, tama na muna ang sisihan, tama na muna ang bangayan. Dahil habang nagbabangayan tayo, may mga pamilyang wala ng bubong, may mga batang kumakapit sa sanga, may mga magulang na nagdarasal na huwag silang mapabilang sa bilang ng patay. Therefore, bago dumating si Uwan, bago tuluyang lamunin ng ulan, ang mga pangarap natin, magkaisa muna tayo mga Pilipino. Kasi sa dulo, hindi bagyo ang tunay na kalaban, kundi ang pagiging manhid sa kapwa. Kung may panahon ka para magalit, sana may panahon ka rin para magdasal. Pilipinas, ipanalangin natin ang isa't isa. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ng bagyo ng politika ng kaguluhan, isang paalala ang bumabalik sa atin.
na ang tunay nating lakas ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Sa unang Thessalonians 5 verses 9 to 11 sinabi, sapagkat hindi tayo tinalaga ng Diyos sa kaparusahan, kundi upang makamtan ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Siya ang namatay para sa atin, upang tayo man ay gising o tulog, mabuhay tayong kasama niya. Mga kababayan, ito ang panahon ng paggunita, hindi lang sa unos ng kalikasan, kundi sa unos ng ating mga kaluluwa. Pero tandaan natin sa bawat bagyong dumaraan, meron tayong Panginoon Jesus na nag-aabot ng kamay. Therefore, sa halip na sisihin ang isa't isa, lumapit tayo sa Kanya. Dahil ang Kanyang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa pinakamalakas na hangin. Ang Kanyang biyaya ay mas malalim kaysa sa baha ng galit. At ang Kanyang awa ay sapat para sa lahat ng sugatang puso sa bansang ito. Kaibigan, baka ito na ang senyalis na matagal mo nang hinihintay. Lahat ng ito, mga lindol, bagyo, digmaan at kaguluhan ay mga palatandaang malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Huwag mong hintayin dumating ang bagyo bago ka lumapit sa tagapagligtas. Dahil ito na ang panahon, lumapit ka na ngayon. Isuko mo na ang lahat sa ating Panginoong Diyos, ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng mga problema at pinagdadaanan. Dahil sa harap ng ating Panginoon Jesus, ang pagsuko ay hindi kahinaan, kundi kaligtasan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, sa oras na ito lumalapit po kami sa iyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pag-aaway, sa aming mga kawalang pansin at sa aming paglimot sa iyo. Salamat po sa iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus na namatay para sa aming kaligtasan. Sa kabila ng unos, turuan niyo po kaming manalig, magmahal at magkaisa bilang isang bayan. Iligtas niyo po ang bansang Pilipinas o aming Panginoon Diyos. Paligiran niyo po kami ng iyong awa, biyaya at katarungan. Patnubahan niyo po kami at iligtas sa mga sakuna at bagyo. At inyo pong patuloy na gabayan ang mga taga-Cebu. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at pag-ibig na walang hanggan. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at salamat po sa aming Panginoon Jesus na siyang nabayubay sa krus upang kami po ay may pagkakataon ng buhay na walang hanggan. Salamat po at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.